na hindi natin nakikita. Maraming salamat po sa lahat na nagbahagi. Ang lahat ay magsitayo at ating awitin ang panalangin na itinuro sa atin ng Panginoon. Bilang tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Sumainyo ang o kay buti ng Ama, kay dakilan. Tunay ang kanyang mga salita, tapat ang kanyang mga pangako. Totoo at di nagkakabula sa mga nagsasabuhay pawa. Ang mga pag-ibig niyang ibinahagi sa tao ay di lamang pag-ibig na parabula, mapagkunwari at tinatawag ng taong basta-basta, kundi tapat, wagas, malinis kahit kanino mang kanyang anak. Ang kanyang paglikha ay di katulad ng likha ng isip ng tao na nalilikha sa kanyang kaisipan kung ano ang gusto niyang isipin, ngunit hindi niya magawa. Kundi ang paglikha niya ay pawang kapangyarihan niya ang nagiging dahilan kung ba't kanyang nagagawa. Ang lahat niya ay hindi matutularan, mithiin mang tularan ito ng tao sa lupa. Subalit, ang kanyang kabutihan at pagmamahal, kayang-kaya ni numan kung siya'y totoong tatanggapin at ganap kikilalanin. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Jeremias. Kinausap ni Yahweh si Jeremias at ito ang sinabi. Isulat mong lahat ang sinabi ko sa iyo. Darating na ang panahon na palalayain ko ang aking bayan, ang Israel at Huda. At ibabalik ko sila sa lupaing ibinigay ko sa kanilang mga ninuno. Ito'y magiging kanila.
Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Ito ang sinabi ni Yahweh tungkol sa Israel at sa Juda. Narinig ko ang sigaw ng isang sakmal ng takot, ang impit na higbi ng isang nasindak. Isipin mong mabuti, maaari bang manganak ang isang lalaki? Bakit sa pupo ng bawat lalaki ang kanyang sinapupunan? Tulad ng isang babaeng manganganak at sila'y namumutla. Nakasisindak ang araw na yaon, wala itong katulad. Ito'y panahon ng paghihirap para kay Jacob, ngunit makaliligtas siya rito. Sa araw na iyon, sabi ni Yahweh, babaliin ko ang pamatok sa kanilang mga lieg at kakalagin ko ang kanilang mga tali. Hindi na sila aalipinin ng mga dayuhan. Sila'y maglilingkod kay Yahweh at kay David na ibibigay ko na kanilang hari. Kayong mga inapo ni Jacob na aking lingkod, huwag kayong matakot. Mga taga-Israel, huwag kayong masindak. Kayo'y aking ibabalik mula sa lupaing pinagtapunan sa inyo, pati ang mga anak ninyong bihag din ng ibang lupain. Babalik ang mga inapo ni Jacob at payapang mamumuhay. Sila'y unlad at wala nang katatakutan. Ako'y isa sa inyo at ililigtas ko kayo. Ito ang sabi ni Yahweh sa kanyang bayan. Wala nang lunas ang iyong sakit, mabigat ang pinsalang dinanas mo. Walang kagamutan ang iyong sugat, wala ka ng pag-asang gumaling pa. Lilimot ka na ng lahat ng kaibigan mo, wala na silang malasakit sa iyo. Ika'y hinampas ko, gaya ng paglalakbay, pagsalakay ng isang kaaway. Buong lupit kitang pinarusa sapagkat matindi ang iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan. Huwag ka nang dumaing dahil sa iyong sakit. Wala nang lunas ang sugat mo. Ginawa ko ito sa iyo sapagkat napakalaki ng iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan. Gayunman lahat ng naapi sa iyo ay aapihin, sasakupin ang lahat ng sumakop sa iyo. Sasamsamin ang sumamsam ng kayamanan mo, ang bumiyag sa iyo ay bibihagin din. Ibabalik ko ang kalusugan mo at pagagalingin ang iyong mga sugat. Kayo'y tinawag nilang mga itinakwil, ang siyo na walang nagmamalasakit. Sinabi pa rin ni Yahweh, muli kong ibabangon ang lipi ni Jacob. Pagpapalain ko ang bawat angkan niya. Bawat lungsod na winasak ay muling itatayo at titindig ang bawat gusali. Ang mga tao roon ay aawit ng pagpupuri at magkakaingay sa tuwa. Noon pa man ang nangungusap ay tao ang ginamit at nilalabas ng bibig, binubuka ang labi para sambitin ang mga katagang pinapahayag ng Ama. At lahat naman ng sinambit niyang yaon ay napatupad niya at pinatupad niya. Naganap pa rin sa kabila man ng maluwat bago natutupad ang lahat niyang sinambit. Sa panahon ng Espiritu, gamit ay tao. Walang gagamiting hayop, di magagamit ang hayop. Hindi gagamit sa isda na palangoy-langoy lamang sa tubig. At lalong di magagamit ang puno na ang kanyang sanga ay pahampas-hampas kung humahangin. At ang kanyang mga daon ay makikita mong gumagalaw. Kaya't magalak kayong pagpupuri, kayong mga inapo ni Jacob at ni Abraham. Kung paano kayo tumutupad at sumusunod sa kanyang mga mabubuting adhikain at salita. Magpuri nga kayo mga inapo ni Abraham at ni Jacob, sapagkat ang mga paalala niya ay hindi lilipas at kukupas. Sa buong panahon, ito'y nakatalana at matutupad magaganap sa bawat anak niyang sa kanya'y nagnimithi at naghahanap ng marapat. Magalak nga at matuwa ang nakadama at nakakilala sa kanyang mga mabubuting salita.
nakadama sa kanyang pagmamahal at nagnanasang siya'y talimahin, sundin at pakinggan. Magpuri nga kayo sapagkat ganang inyo ay di nyo maunawaan kung sino siya at ano siya. Ngunit ganang Espiritu niyang tinanggap nyo at kumilala kayo, mawawawaan ninyo ang layon at nasa ng Ama ninyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal. Alalaong baga, kailangan pa bang mapukpok ang iyong ulo at magkabukol ka bago ka umaray at sabihin mong nauntog ako? Kailangan pa bang madapa ka at mapilay ang tuhod mo sa pagkahilahod mo bago mo masabing, Diyos ko, magbabago na ako? Kailangan pa bang mapilayan ang kamay mo bago masabi mong, Diyos ko, ba't di nagpuri ako sa iyo? At nang maalala mong may sugat ka, may masakit ka, doon mo naalalang may Diyos ka pala. Hindi na kailangan lahat na maganap ito at mangyari sa tao bago alalahaning may Diyos na totoo at magsabing, Diyos ko, tulungan mo kong magbago. Kaya magalak at magpuri ang mga anak ng Ama na tuwirang kumikilala at nakikilala siya sa oras ng kagipitan. Alalahanin ninyo, may Diyos Amang may nasa at patuloy na magmimiting sa klolohan kayo. Alalaong baga, wala ngang may pandinig kung walang may tenga, at wala namang lahat na may tenga ay malakas ang pandinig, sapagkat kung minsan mayroong mga tenga mahina ang pandinig. So balit ang nakaririnig ng katotohanan at bingiman sa katotohanan na tinatawag, ngunit ang kaisipan niya ay maliwanag, nadarama pa rin niya ang Diyos ng Ama na walang humpay kung mag-alay, magbigay ng galak at pagmamahal. Mga minamahal ko, sumayinyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Walang naitala sa banal na aklat ng taong masama ay pinagpala, sa buong panahon ay siya'y naging masaya. Kundi lahat ng mabuti at nagpakabuti may dinaranas man sila, ngunit di nasisipayo at di nila nadarama ang lumbay sa puso. Sapagkat ang Ama ang kaakibat at kasama nila sa kabila ng mga pinagdaraanan nila, naroon ang ligaya, sapagkat nadarama nila kung paano ibigin at mahalin sila. Yaw na nga ang pawang katotohanan, ang pagpapatawad ng Ama ay hindi kumukupas at dililipas. Lahat ng nagkasalay napapatawad niya. Subalit, kung nagbabalik loob, yaon ang wika niya. Alalaong baga, wala nga lumapit sa kanyang hindi niya kinupkop at hindi niya pinalapit ang mga anak niya para siya'y itakwil at siya'y gawing sutil, kundi siya'y kumukupkop para mahalin at ang mga sutil ay baguhin. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga, sa kanyang mga aral, sa kanyang mga salita, tunay na nagpapatotoo ng salita niya'y walang pagkabula. Mula sa Eklesiastiko, ang pakikipagkaibigan. Ang magiliw na pangungusap ay nakaaakit ng maraming kaibigan. At ang matamis na pananalita'y susuklian ng magandang sagot. Makipagbatian ka sa maraming tao, ngunit isa lamang sa 1,000 ang hihingan mo ng payo. Bago ka makipagkaibigan kanino man, subukin mo muna siya.
at huwag mo siyang pagtitiwalaan agad, sapagkat may mga kaibigang mapagsamantala na di mo maasahan sa oras ng pangangailangan. May kaibigang hindi nagtatagal at nagiging kaaway mo, at ibubunyag pa niya ang pagkakagalit ninyo. Ano ba't lalabas kang kahiya-hiya? Mayroon ding kaibigang kasalo-salo mo sa pagkain, ngunit pababayaan ka sa oras ng kagipitan. Sa kasaganaan, didikit sa iyo na parang anino. Utusan niya pati ang mga katulong mo. Ngunit sa kasawi ay pababayaan ka niya. Pagtataguan ka at di mo na siya makikita. Lumayo ka sa kaaway at mag-iingat ka sa kaibigan. Ang matapat na kaibigan, parang matibay na kuta, na pag nakatagpo ka ng tulad niya ay para kang nakahukay ng malaking kayamanan. Walang kasing halaga ang matapat na kaibigan. Hindi siya matutumbasan ng gaano mang salapi. Ang matapat na kaibigan ay parang gamot na nagbibigay buhay, at siya'y matatagpuan lamang ng mga may takot sa Panginoon. Ang may takot sa Panginoon makatatagpo ng tapat na kaibigan. At ang mga kaibigan niya ay tulad niyang may takot sa Panginoon. Yan ang pawang katotohanan. Kaya't huwag niyong pakarubdubin sa puso niyo at huwag kayong masaktan. Kung mayroon kayong mga naging kakilala at kaibigan na nagawa nila kayong saktan, yaon ang palatandaan. Maliwanag ang katotohanan. Ang may takot sa Panginoon ay makatatagpo ng katapat na kaibigan. At ang mga kaibigan niya ay tulad niyang may takot sa Panginoon. Sa makatwid, mga minamahal ko, kung ang larangan ng pakikipagkaibigan ang susuriin mo, kilalanin mo ang totoong may takot sa Ama, sapagkat hindi kay bubulid, hindi kay papahamak, dahil kapwa kayo may takot sa Kanya. Kaya't kapag nakatagpo ka ng gayong uring kapwa-tao, magpasalamat ka sa Ama, sapagkat isang yaman mo na siya. Magpuri ka sa Ama, sapagkat walang katumbas na salapi siya. Magpasalamat at magpuri ka sa Ama, sapagkat kundi sa Kanya, sa may takot mong loob at isipan, wala ka rin makakalapat na tulad mong may takot din sa Kanya. Yaon ang palatandaan at patotoo ng Ama. O kay hirap, sundin at tuparin ang mga aral at salita niya. Subalit kung makasusunod at tuwirang susundin ng tao, tunay na walang kabula-bula at di magkakabula, tunay na tapat at makatotohanan, tunay at wagas ang kanyang aral. Sapagkat siya'y totoo at tapat, kaya't ang nakakilala sa Kanya at nakasumpong naganap, ang matapat na puso niya ay di magtatalusira. Ang buong-buo niyang pag-asa ay di mamamatay, at ang kanyang mga pagmamahal, kanino mang ginawad, hindi niya ito sinusumbat. Hindi nagmamarali at di nagbibilang ng ginagawa, sapagkat siyang tapat at makatotohanan na tulad mong nagpakatapat, mayroon mang sa iyo ay hindi tapat, asahan mong may Ama na tapat sa iyo at mayroon sa iyong ilalapat. Mga minamahal ko, katotohanan, huwag kayong mga takot sa mga kapwa niyong sa inyo'y talusira, at huwag kayong mawala ng pag-asang di na kayo makatatagpo ng kapwa ninyong matapat, sapagkat kung kayo'y matapat, makatatagpo rin kayo ng kapwa niyo matapat. At siyaon ang pawang katotohanan. Kung sa unay bigo ka, sa susunod ay tagumpay ka. Kung sa unay mahirap ka, umasang may pagbabago buhay mo. Kung sa unay nasiphayo ka, hindi buong buhay siphayo na lamang ito, sapagkat may galak na kakibat kapag amay kapiling mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Katotohanan, itong sa akin tinuturan, ang may pandinig, tuwirang makaririnig, at ang may pandama,
lubos ang pandamang magagalak siya. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga, kung isa kang taong may takot na sa Ama at kumikilala sa Kanya, hindi na ura-urada gusto mo makipagkapwa-tao. Hindi na ura-urada ang binibigay sa iyo'y tanggap na tanggap mo na. Hindi na ura-urada kung pakainin kay masayang-masaya ka. Mas mainam pang di ka pakainin, bigyan. At pagbigyan ng kapwa mo, kung tapat siya sa'yo at totoo sa'yo, mainam pa. Sapagkat kung pinagbigyan ka man at ikaw naman ay kung walang gagawin kundi kay bagsak at sirain, mainam pang di ka pinagbigyan sa anumang hiling. Yaon ng Ama, ganyan siya. Kaya ang lahat ng binibigay niya sa mga anak niya, sinusuring maigi, tinitingnang mabuti, at sinusuring niyang ganap kung ito'y makabubuti. Kaya't ang Amang butihin sa lahat, napakabuti niyang tumupad. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Habang naghahangad ka ng higit pa, sa hirap ng isip mo'y daladala, at ang kalooban mo'y bigat na, lalong nahihirapan kang anak niya. Subalit kung ang haharapin mo't hahanapin, ay ang kalooban ng Amang matibay, ikaw ay kanyang babahaginan, tatatag ka rin kanyang anak na minamahal. Ang hanapin mo'y liwanag, upang ika'y magliwanag. Ang hanapin mo'y lagak ka ng lagak, samang may paglagak sa iyo ng pagpapatupad. At doon mo makikita kung anong nilagak mo, may lalagak rin niya ang higit sa paglagak mong matapat na puso mo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Magsikap ka lamang, ika'y magiging matalino. Kung mawilihan kang makinig, kung mawilihin kang makinig, ika'y matututo. Buhay bang Ama? Sa makatwid, walang mangmang na tao. Abnormal man, normal man, parehas na isang puso nila. Kaya abnormal at normal, parehas na may pandama. Kaya wag sabihin, abnormal naman yan, di niya ako naintindihan. Tama, hindi ka man naintindihan, ngunit siya rin ay luluha. Dahil may damdamin siya kapag nadaman niyang ikaw ay nagpapasakit sa kanya. Kaya't ang Ama na mapagmahal at tuwirang nagmamahal, hindi niya kaloobang magpasakit kanino man, kaya lamang nasasaktat at nahihirapan ang nilalang sa gawang kamalian mula pa sa simula. Subalit kay inam at kay buti ng pangako at ang mga nilalahad niyang aral at balita ay tunay na kay butit kay inam sadya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Dakila talaga ang Diyos. At tapat ang Diyos. Totoo ang Diyos. Isang halimbawa, may isang pasyente na dumulog nang sabi daw sa kanya'y tinaning 3 buwan. Wala pang 3 buwan, siya'y namatay. Yung araw na yaon nang magsabing siya ay 3 buwan ang tinaningan. Tandaan mo, Eka, ang taning ng tao may lalabis sa taning at mayroong hindi aabot sa sapit sa taning niya. Ngunit kapag ang Amang nagtakdang ikay mamatay, sadyang gagawin niya na yan at yun na talaga. Bagamat, kung minsan nasasabi niya yung ganito, dahil di pa tinakda ang araw pag nilaya ninyo, ang sabi kay Ezekias, habilinan mo na Eka siya at siya'y mamamatay na.
Ngunit hindi niya sinabing mamamatay siya bukas. Mamamatay siya sa isang buwan. Mamamatay siya mamaya. Kundi ang sinabi, habilinan mo na eka sa kanyang mga bayan, sa kanyang bayan, sapagkat siya'y mamamatay na. Ngunit nang dahil totoo ang salita ng Ama na napagbabago niya sa mga anak niyang mabubutit nagpapakabuti, ang plano niya'y naiiba. Nang dahil sa kabutihan nitong si Ezekias na napakita at pinakita niyang kabutihan, ano ang ginawa ng Ama? Ang sinabi niyang mamamatay, hindi pala mamamatay. Bubuhayin pa niya ng 15 taon pa. Kaya mga minamahal ko, kayo ba ay may karamdaman? Kayo ba ay may paghihirap? Kayo ba ay may kabiguan? May Ama, may Diyos ng katotohanan. Habang may buhay, may pag-asa. Habang nabubuhay, dapat lumigaya. Kaya't itakwil nyo ang damdaming di tama at marapat sa kalooban nyo upang maramdaman nyo ang totoong galak na nagmumula sa puso nyo. Ano ba kung anong sabihin sa iyo ng kapwa mo? Bakit ba magpapakamatay ka sa sinabi ng kapwa mo tao? Alalahanin mo kapag masakit ang sinasabi sa iyo, hindi galing sa banal na espiritu ito. Ngunit kapag magandang pahatid at mabuting balita ang pinadala sa iyo, sigurado ang nagpahatid ay mabuti at maganda ang taglay niya. Banal na espiritu. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't mapapalad ang hindi nagpapatangay at di pagdakakaraka-raka ay umayon sa kapwa nila, nabatid nilang mali dahil kakampi, walang ginawa, hindi nagsalita. O tao, mapapalad kayong nagiging daan ng kapwa nyo para mailigtas nyo sila at di para ipahamak pa. Pagharian kayo, nek karameneyahanam, sapagkat maliwanag ang katotohanan sa unang binasa. Kung anong ginawa mo, igaganti sa iyo. Pagharian kayo. Kaya, huwag niyong mithiin, nasahin at sadyain na may pasakitan kayo at magpasakit na kapwa-tao. Kundi naganap man sa buhay niyo ang di niyo gusto, may Diyos Ama pa rin magpapalayang totoo. At siya ng pawang katotohanan, mga minamahal ko, lahat ng pagpapalaya ay may takda, lahat ng kalayaan ay takda. Sapagkat ang Diyos ng mahiwaga at Diyos na dakila, siya lamang makagawa ng tunay na himala dito sa lupa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang taong may galit sa puso at nanunuot sa damdamin ang puot, wala kang matwid na nagmamahal at nagpapahalaga. Sapagkat di niya yan pakikinggan at di niya yan madarama dahil ang puso niya ay pinatigas na ng galit niya. Subalit pakatandaan niyong mga tapat at totoong nagmamahal, tanggapin man kayo tindi ng kapwa nyo, kung ang puso nyo'y bukal at malinis ang hangarin, ang Ama pa rin ang inyong kakampi sandigan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan sapagkat walang magsasabi ng pawang totoo na di narinig ng Ama at walang nagsasabi ng kasinungalingan na di narinig din niya. Kaya't ang pawang tunay na nakaririnig at nakababatid kanino man, yaong Amang bumubuhay at tagabuhay ng taong buhay. At ang nakapapatay na walang makakakita, nakababawi, bumabawi siya ng buhay. Pagharian kayo, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Mabuhay ang pag-ibig, pagmamahal ang makakamit. Mabuhay ang ligaya,
galak ang matatanggap. Mabuhay ang liwanag, malilis siya ka sa kalikuan. Mabuhay ang pag-asa, liligaya kang anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Dahil tapat, dakila, at buhay ang Diyos, ang pagbasa mula kay Mateo. Agad pinasakay ni Jesus sa bangkang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantalang nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok-salpok ng mga alon, sapagkat pasalungat sa hangin, at nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus, na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinabukasan, kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot. Si Jesus ito. At nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo iyan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot si Jesus, halika. Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig. Palapit kay Jesus, ngunit nang mapansin niyang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Sagipin ninyo ako, Panginoon, sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Napakaliit ng iyong pananalig. Sabi niya kay Pedro, bakit ka nag-aalinlangan? Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay na't kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Maraming kaganapan sa buhay ng tao. Na bilang pagkatao, parang wala ng pag-asa ito. Ngunit at pasubali, dito napapatotohanan ng tunay mong pananalig. Kung buhay pa rin sa kabila ng iyong mga dinaranas sa buhay, ang iyong pag-ala, ang iyong ligaya at kapayapaan na namumutawi sa iyong buhay, sa isip at kalooban, patutuong ang pag-asa mo yan, Diyos mong bumuhay, hindi ang sino man. Alalaong baga, katulad nitong si Pedro. Gusto niyang makataas sa ibabaw ng lupa. Gusto niyang makalakad, ngunit wala roon ang tapat niyang pananalig. Nang makita niya yung hangin na parating, siya'y unti-unti nang lumulubog sapagkat sa kanyang pag-atubili na magagawa niyang mahirap para sa kanya dahil ang nangusap sa kanya ay buhay na may kapangyarihan. Ganyan nga ang tao. Mahirap paniwalaan ang napaka-imposibleng maganap. Mahirap tanggapin ang hindi mo pa nakita. Kung may nakita ka nga lamang kapwa mo tao na naglalakad at susunod ka, maaring nagtiwala rin siya. Ngunit nang dahil hindi pa niya lubos kilala, ang sa kanya'y kasama at nagsabing halika, nagalinlangan pa rin siya. Yan ang tao. Kunwari sasabihin, anak ako ng Diyos. Lingkod ako ng Diyos. Ama ko, ama ko, ama ko. Ngunit ang matwid ay di maabot. Ang tama ay di mailapat sa damdamin. Sapagkat kapag naghari ng pagkatao, dumarating ng takot at pag-aalala. Nawawala ng tibay ng pagtitiwala. Nandoon na ang pag-aalinlangan sapagkat kulang sa paniniwala. Mga minamahal ko, magalak kayo at magpuri sa Ama. Kayong mga sa kabila ng dinaranas nyo, nandyan pa rin ang matibay na loob nyo
na alam niyong di kayo pababayaan niya, sapagkat siya'y kumikilos sa oras ng kagipitan. Tulad nitong si Pedro, nang wika niya'y ba't nag-alinlangan ka? Kaya nga, maliwanag ang paanyaya sa inyo, huwag niyong pag-alinlanganin ang kapangyarihan ng Ama, at lalong huwag niyong pag-alinlanganin ang kabutihan niya, kung tunay na ito sa puso niyo at nasa isip niyo siya. Ano man ang pinahintulot niyang maganap sa inyo, alam niyong may sasadtad, may uhulagpos at mapagtatagumpayan niyo. Sapagkat siya Diyos ng totoo at Diyos na buhay, na hindi nagbabago ang kapangyarihan at di magbabago ang pagmamahal, di lilipas ang paglingap at laging handang kumupkop kanino man. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Yan ang tao. Ganyan ang tao. Kapag ang pakinabang ay kinamtan mo na, mag-aalinlangan ka nang magbalik pa. O dili kaya, kapag ikay masaya na, nandyan na yung nanunuksot sa'yo para tuksoin kang galitin ka naman at lumbay ng puso mo'y dumating na naman. Ngunit at pasubali, kapag sa isip mo'y maliwanag na ang paghahari ng Ama sa'yo, hindi ka matitibag ng damdamin mo bilang tao. Pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Kumusta ka na, Mila? Tumayo ka nga, Mila. Ang tunay na nagtitiwala sa Ama at naniniwala yamang may pandama ng iniba at nakadama ng kaiba, patuloy ng tiwala niya na marapat mabuhay na at di na magbago pa ng kahit sinong tukso. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, lumakad ka nga. Kung matibay na pagtitiwala mo'y lalakas ang mga litid mo at litid mo'y hahakbang ng diretso, ang anumang nawala sa iyong lakas, ibabalik ng Ama ito. Wala na yung kapartner mo kahapon. Halika na. Hindi bali sanang nawawala kung ang pagtitiwala sa mang dakila ay di mawawala habang nabubuhay sa lupa, kaysa yan buhay ng taong sinapit niya ay totoong pagtanggap sa mang dakila. Buhay ba ang Ama? Sulong lakad. Tandaan ninyo, ang taong malulungkutin, malapit ang tuksong siya'y magdamdam, masaktan, mahirapan. Ang taong masayahin at malinis ang kaisipan, malayo siya sa tukso na siya'y galitin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Lakad. Ang sabi sa iyo'y lakad. Huwag kang titigil. Kaya mo ba? Hindi kaya. O sige, hanggat di ka napapagod, huwag kang titigil. Sapagkat nang una kang makita ni Apo Kunching, sa katauhan ni Apo Kunching, may hawak sa iyo dalawa. May rumpas sa likod mo. Ngunit yung araw pa lang na yaon, may pinakita at pinadama sa'yo. At ang bibig mo'y kibit na kibit at di ka makapangusap. Umal, utal, hindi diretsong magbigkas. Ibig sabihin may naiba na. Sa ikatlong araw mo ngayong pagtatagpo niyo ni Constancia, yaon ang di batid ng iba, sapagkat ikalawang araw mo pa lamang dito. At kaya ka nakarating sa dakong ito sa pagtuturang kung gusto nyo, kaway pumaroon sa dambana, sapagkat ikaw naman ay tineterapi, ikaw naman ay hinihilot, di baga?
At yan ang pawang katotohanan, mga minamahal ko. Ang pawang katotohanan ng pagbigkas sa totoo ay di tao ang magbibigkas kundi kakilala at di ka natunguhan sa tahanan mo, sapagkat baka mapahiya ito sa panghuhula mong huwad. Ngunit kapag ang spirito na di mo nakikitang nangusap, siguradong tumpak ang tinuran sa lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kaganapan na masaksihan, kabutihan ng amang mahal. Yan ang inyong pakatandaan, kung minsan may kaganapan, kung sino ang mayroong karamdamang binabantayan, siyang naiiwan na buhay. At ang bantayang siyang naunang namatay. Kaya't kung masamang ugali, wala nang kapalit iyan. Kaya't kayong may karamdaman, pagigihan niyong bumuting ugali niyo, nang di kayo pagsawaan. Kahit na sa inyo maganap ang gayon, hindi nyo gugustuhin, kayo'y pahirapan. Kaya't ang kalooban ninyo tao'y baguhin ang ganap upang mapagtanto na kayo ay dapat maging ganap. Ang kabutihan, ang kagandahang asal. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung tapat at totoo ang Diyos, anong dapat gawin ng mga anak niyang tumatawag sa Kanya? Ang may pandinig ay nakarinig. Sino kang tao na magmimithing aralan mo kapwa mo at patuloy na mangaral ka na sa sarili mo lamang gusto? Sino kang tao na magaling na humatol at humusga tulad ng sinasabing, di ba nagpapaterapi ka naman? Kung wala ka namang alam, baka mapahiya ka. Sino kang tao na pagdakay sasabihin mo sa kapwa mo, ba't sinungaling ka? Kung di sa sinungaling, ipapahiya ka niya, baka idikdik ka pa niya. Kaya't ang lahat ng di totoo, may hangganan tao. Ngunit ang katotohanan, walang katapusan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Inyong pagnilayan ang istorya ng Kristo. Ang mga nagmahal, ang mga nakakilala. Ang mga tumanggap, ang mga kumilala. Ang mga sumunod, ang mga nakadama. Ang nagsigaling, yung nakaharap at sumusunod, sumasama sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Ang mga nagsisi at nagbago, nakasama sa kaharian niya, tulad ng isang pusakan. Ng wika ng isa, bakit di mo iligtas ang sarili mo? Ang wika naman ng isa, Panginoon, ako'y pagsama mo sa iyong kaharian. Ngayon din, ipagsasama kita. Sa makatwid, ganyan ang tao sa mundong ito, may sasalarawan sa isang katauhan. Kung nakagitna sa iyo ang katotohanan, may uudyok sa iyong manunukso at mayroon totoong sasabihin sa iyo, tapat na gawin mo ito. Tulad ng sumuko, nagsisi at nakiusap, nagsumamong, isama sa kaharian. At ang isang hindi totoo, sa pagbabago't ayaw magbago, wikay, ba't di mo iligtas ang sarili mo? Ganyan naman ang katotohanan, kaya nga't nakatala sa banal na aklat. Sasabihin ng isang manggagamot,
Doktor, doktor, gamutin mong sarili mo. Tao, ganyan ang mundong ito. Kapag alam kang manggagamot at nagkasakit ka, bakit sarili mo hindi mo gamutin? Kapag alam kang mangangaral at ikaw ay hindi nakakapagbago ang sa palibot mo, bakit ang palibot mo hindi nagbabago? Kapag ikay alam na mayaman, sasabihin sa'yo, titingalain ka. Kapag alam kang mahirap, yurak-yurakan ka lamang. Ganyan ang mundo, ganito ang tao. Ngunit ang wika ng Ama, pantay-pantay kayo sa paningin ko. At ang masamang tao ay walang timbang sa akin, tulad lamang siya ng buhangin na di matimbang-timbang. Tulad siya ng forest na nagpapakatuto kunwari, subalit hindi makatutupad sa kanyang kalooban. Tulad ng isang ipa na lilipad-lipad at tinatangay ng hangin, di niya alam kung saan siya paroro at tutungo. Tulad ng alon sa dagat, pahampas-hampas sa dalampasigan. At pagdating sa dako roon, siya'y sumasambulat. Ganyan ang di tapat at totoo sa pananalig. Maraming hinahanap, maraming ginugusto, maraming nasa, maraming salita, maraming nakikita, ngunit ang totoo at tapat na Ama ay di matanggap ng puso nila. O tao, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nek karamaneyahana, nek karamaneyahana, nek karamaneyahana. Kaya't magalak kayo at magpuri sa Ama, sa katapatan nyo'y nabuhay kung ito'y nasa puso nyo. Patuloy niyong tatamasahin kung anong kaloob niya at ipagkakalob niyang liwanag na totoo. Tunay nga at dakila kung maghari siya, kaya't pagariin nyo sa inyong pagkatao. Nek karamaneyahana, nek karamaneyahana, nek karamaneyahana. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Naniniwala ba kayong kumisan nagkakariringgan ng tao? Na yun ang narinig niya, na yun ang naunawaan niya, subalit hindi yaon. Isang halimbawa, may sinabi kay Cecilia. Cecilia, ganito ang ganito. At pagka kayo marap, Apo, yun daw po, ano? Bakit? Hindi ba blank. Sipin mong mabuti ka ako. Hindi pa ako ulyan Ayo po ako po ang mali. Mabuti kung aamin tulad niya. Paano kung ipipilit niya? Sino lalabas na masama? Doon sa taong nagsasabi na, sabihin mo kay Apo, yung ganun. Ganyan ang buhay dito sa lupa. Ngunit ikaw na nasa matwid at nasa tamang pag-ugali, ano man ang sabihin sa'yo, di ka pa rin magsasalita ng masama sa kapwa mo. Sapagkat alam mo, ang nagkakasala siyang hinahatulan, ang nagdadala siyang nabibigatan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Isang halimbawa ng tao'y nagkariringgan at nagkakaroon ng maling pag-iisip sa pagkarinig niyang hindi tama. Ngunit mapalad niya ang nakita niya at nakilala ang kanyang pagkakamali at sasabihin, ako nga po ang mali. Paano ang taong ayaw umamin ng kanyang kasalanan at kamalian? Ama na ang bahala. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nek karamaneyahana, nek karamaneyahana, nek karamaneyahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Alam niyo po, salamat sa Panginoon. Salamat sa mga mensahe niyang patuloy kong pinakikinggan, na ako rin po ay natututo at nagiging aral sa aking buhay ang lahat ng nagaganap sa buhay ko. Gawin po nating magandang kaganapan sa buhay natin ang anumang masamang nangyari sa buhay natin. At gawin nating isang aral na magsisilbing dapat na wag nang mangyari pang muli kung may nangyari na sa inyong
hindi nyo kagusto at di nararapat. Halimbawa, sa labis nyong pagmamahal at pagtitiwala, dahil kayo'y tunay at nagpapakatotoong lingkod ng Ama, may naganap sa buhay nyong hindi nyo kalooban at kagustuhan, magalak pa rin kayo't matuwa sapagkat ang Diyos ang nakababatid ng lahat. At pinasasalamatan ko po ang Diyos sa lahat ng naganap sa buhay ko sapagkat kung hindi naganap ito, wala po akong patutuo na mapapatotohanan ng salita niya pala'y walang pagkabula. Nang salita niya pala'y pawang makatotohanan na doon mo makikilala at mapapatotohanan mo ang lahat ng iyong kapwa, kung anong uri ng pagkatao at sayo'y kung anong uri ng pakikitungo at pakikisama. Kaya't masarap ang makisalamuha at makitungo kahit kanino. Doon mo makikita kung ano ka't sino ka na. Masarap ang makisalamuha sa lahat ng uri ng tao, masama at mabuti, mayaman at mahirap. Ngunit lagi mong tatandaan, hindi ka maaring makihilera kung ano ang nasa kapwa mo'y tutularan mo rin ito. Sapagkat kahit kailan, kung ano ang meron ng kapwa mo at kundi kaloobang maging ganap sa iyo, ay di mangyayari. Kaya lagi mong tatandaan, matuto kang magpasalamat kung ano meron ka at matuto kang masiyahan makontento kung ano binibigay sa iyo. Matuto ka rin magalak kahit ang nangyari sa iyo hindi mabuti. Matuto ka rin magpasalamat at purihin ang Ama kahit ang naganap sa iyo, parang palagay mo'y bagsak at gupo ka na. Dahil doon mo mapapatotohanan ang Ama mong nagpapalakas sa iyo, nagpapatibay at pumapayapa, nagbibigay galak, sapagkat masarap siyang kapiling. Buhay bang Ama? Kaya sa mga nagaganap sa buhay nyo, huwag kayong mapuot magalit, kundi maging daan pa ito upang lalo kayong umibig at magmahal sa Ama. At magagawa nyo lamang ito, ang mga binibigkas na ito, kung totoo nang nangyayari sa buhay nyo, tunutupad nyo na. Ngunit, kung nagkukunwari pa kayo, hindi nyo ito masasabi, sapagkat yan ang pawang katotohanan. Hindi ka maaring magsinungaling sa mata ng Diyos at sa kanyang pandinig, sapagkat anumang sinabi mo, alam niya, batid niya, kaya hindi maaring itatwa mo. Kaya manapa, lahat ng sinabi mo sa kanya'y aminin mo, kahit sa kapwa mo'y sinungaling ka. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan na ayon niyaon sa mga unang pagbasa at sa pagbasa namang ito ng mga salaysayin ni Mateo, mula kay Mateo. Ano ba at paano ka ba kumikilala sa pananalig mo sa Ama? Lagi mong tatandaan, yaon na nga, kung may nangganap at nagaganap sa buhay mong hindi mo kaloob at kagustuhan, tulad ng ikay lumulubog na sa takot mo, alalahanin mo may Diyos pa rin sasagip sa iyo. Alalahanin mo may Diyos pa rin nakamasid sa iyo. Alalahanin mong may umaakay sa iyo at isasadyad ka sa kabila man ng pag-aalinlangan mo sa Kanya, sa kabila man ng takot mo sa buhay mo, nandyan pa rin ang buhay na Diyos mo na nagsasabing, Anak, halika. Sumunod ka sa akin, lumapit ka sa akin, at ako ay kukupkop at sa iyo ay magsasadyad. Buhay ba ang Ama? Tulad din ng kasaysayang ito, laging tatandaan ang gumagawa ng hiwaga at himala, walang tao, hindi tao, Espiritu Santo. Tulad ng paglakad sa ibabaw ng tubig ng Jesucristo, nang dahil siya ay makapangyarihan at tunay na kaya ang kapangyarihan, dataglay ng Ama ang taglay niya. Nakapaglakad sa ibabaw ng tubig na tanda ng saan man dako makalalakad at makatatahak ang Espiritu ng katotohanan. Kaya't hindi malilihim ang gagawin ng sinuman at walang taong makatutupad at makagaganap maliban ng Diyos ng lahat. Kaya hali kayo, mga minamahal ko, kilalanin ang tutupad sa buhay nyo at magbibigkas ng marapat sa buhay nyo at magpapatupad ng mabuti sa buhay nyo sapagkat siya'y totoo kahit kanino. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? O, tingnan nyo kung lahat ng tao na hindi makalakad dito
ay gayon pagdaka ang gagawin at kinabukas ay wala na rin. Paano magigising sa katotohanan? Paano mapauulit-ulit na maririnig ang wika at salita ng Ama na binababa niya? Eh, hindi naman eka siya ang nagbababa at di naman siya eka bumababa. Ikaw lang eka. Nakapala ka pa. Buhay bang Ama? At yan ang naganap sa isang Jesucristo, nagpakatotoo, nagpakababa, nanikluhod sa Ama, nagpakatapat sa Ama, nagpakatapat sa tao, nagmahal sa tao. Ano pa ang pananaw? Demonyo. Kaya kayo ba'y nagpapakabuti? At yung tingin sa inyo, hindi kayo totoo? At kayo demonyo, mag-alak pa rin kayo. Kung malinis ang budhi nyo, walang uusig sa inyo. Karaming handog. Kayo ba'y naririto dahil kay Kunchi? Hindi. Kayo ba'y naging lingkod dahil kay Kunchi? Hindi. Kayo ba'y pumarito dahil sa kanya? Hindi. Tanong ni Kunching, sariling tanong. Sabi nga niya, ay sus, hindi ba kasi Kunching yung nangungusap? Tama. Gusto niyang marinig ay ganito. Kayo ba'y pumarito dahil sa akin? Kayo ba'y pumunta dahil sa akin? Kayo ba'y naging lingkod dahil sa akin? Yan ang tanong ng tao dahil sarili niya ang pinakikilala niya. Subalit, kapag ang Ama pinakikilala mo, pumarito ba kayo dahil kay Kunche? Hindi. Dahil sa Ama. Buhay ba ang Ama? Kung magkagayon, mga mahal ko, dapat nang dahil sa Kanya kayo magtiwala at umasa, sa Kanya kayo tumanggap na buong galak at tunay nyo ring matatanggap ang inyong kapwa kapag tinanggap nyo siya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat walang tumanggap sa Kanya na tinakwil naman niya ay kapwa niya. Sinungaling siya. Bakit? Tanggap mo ang Ama, takwil mo naman, tinakwil mo ang kapwa mo. Paano mong sinabing tanggap mo siya? At gaano kasigurado sa inyong lahat na ang pinaparatang nyo't binibintang sa kapwa nyo'y totoo? Ganyan din si Apo Kunching, kaya hindi magpaparatang at magbibintang, sapagkat kung ginawa man yun ng kapwa mo at di ka sigurado kung ba't nagawa niya yon at pinaratangan mo siyang gayon, tandaan mo, sa'yo ang ganti nito. Kaya't huwag kayong humatol at huwag kayong hahatulan. Kaya't kung may sinasabi sa inyo, tanungin nyo sa Diyos nyo na totoo at tapat sa inyong lahat. Panginoon ko at Diyos ko, ikaw nga bang nagtura nito? Ayaw ko magkasala at gumawa ng istorya sapagkat takot ako sa iyo. Tandaan ninyo, mahirap sa lahat ang gumawa ng kwento. Ngunit kung ang ginagawa mong kwento ay galing sa Ama mo, ipapaliwanag mo at pakikilala mo siya, matutuwa siya sa iyo. Pagpalain kayo. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Sa mga bata na lang, mayroong bata ka ba? Tatanda mo na. Pagbigyan na natin ng bata. 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 Kung sino maabutan, bata. Mapalad kayong bata. Hindi ka na rin bata. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos?
Di ba? Para sa mga bata, kung sino'y nabutan, sa labas at loob, nagkasya yan. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, oo nga, sadyang napakahirap ang mangaral. Ang magpakatotoo at magsabi ng totoo. Lalo tigit ang pananaw sa iyo ng kapwa mo, di ka totoo. Ngunit di bali na. Hindi bali na. Pulaan ka ng kapwa mo. Kung ang puso mo naman batid ng amang ikay nagpapakatotoo sa kanya, hindi bali na. Tandaan ninyo, makatutulog pa rin kayo ng payapa, makahihinga pa rin kayo ng maluwag, makalalasap pa rin kayo ng lasa ng pagkain, at wala pa rin kayong bagabag at budhing sinusurot. Kaya napakasarap ang di baling ikaw ang saktan, lokohin, wag lang ikaw ang gumawa niyan. Lagi niyong tatandaan, mahirap sa lahat ang dayain at lokohin mo't sakitan pasakitan ang Espiritu Santo. Pagpalain kayo. Nasa banal na kasulatan niyaan. Mahahamak mo't mahahatulan ng kahit na sinong kapwa mo tao, sapagkat tao silang nakikita mo. Ngunit paanong di mo nakikita bilang tao? Sa pananaw mo'y mata ang ginagamit mo. Kaya napakasarap ang kumilala kasama mo at tanggapin mong lubos siya sa puso mo. Masakit man para sa iyo, tanggapin mo't lunukin mo. Alang-alang sa ginawa mo kung nakapagpabuti ka ng kapwa mo, mayroon mang hindi mabuti para sa pananaw nila sa iyo. Ang mahalaga, nag-akay ka, nakapag-akay ka. Nagbigay matwid ka, nakapagtuwid ka. Nakapagpagalak ka, may nagalak sa iyo. Bagamat di lahat, tuwang-tuwa sa iyo. Pagkaan kayo. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Ganyan lang ang buhay. Kapag ang kapwa mo manggagamot, ang pinagmulan niya ay duwende, tutulad ka rin niya sa iyo. Sasabihin niya, hindi totoo yan, kasi hindi siya totoo. Kapag ang kapwa mo sinungaling, hindi niya nagagawa yung sinasabi niya, sigurado bintang din sa iyo, hindi ka totoo, kasi ganun siya. Ngunit kapag ang kapwa mo ay nagpapakatotoo, at totoo ang sinasabi niya, at nararamdaman mo kung paano siya itotoo rin sa iyo, mapapaniwalaan mo, tapat siyang totoo. Buhay bang Ama? Kaya mga minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Huwag lamang sanang gagamitin ng kakayahan, kundi ang mula sa Ama ang gamitin. Doon masasabi mong, mo yan dahil sa Kanya. Pagpalain kayo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mapapalad kayong nakatulong, tumutulong, nagmamahal, nagbabahagi, tumatanggap, kumikilala, at nakakaunawa sa inyong kapwa, hamak man sa inyong pananaw, sapagkat hindi nyo sa kanila ginawa, kundi sa Amang dakila. Sumayinyong paghahari mula ulonggan talampakan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu na sa inyo'y binaba. Pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Oh, sige, halimbawa, sa magkapatid may nagtalo. Sa oras na nagtatalo sila, parehas na mainit ang ulo nila, may mananalo ba sa kanila? Yan ang katotohanan. Pagka may kasama kang mainit ang ulo at siya'y nakikipagtalo, ikaw, patotohanan mong mahinahon ka, patotohanan mong banal na espiritu nasa iyo, anong gagawin mo? Wala kang maisingit, huwag ka na sumagot. Buhay ba ang Diyos? Kapag ang mag-asawa ang nagtatalo at naglalaban, pag parehas na nasa katwiran, sabi nila parehas silang tama, may mananalo ba? Kailangan may bumaba.
kailangang may umamin, kailangang may magpakababa. Sapagkat kung wala, sila'y maghihiwalay sa galit nila kapwa. Buhay ba ang Ama? Ganyan lang dito sa lupa. Kapag ang kapwa mo, panay ang paninira sa'yo, ikaw din maninira, walang naiba. Pare-parehas kayo. Ngunit kung ang ginawa sa'yo, siniraan ka, at ikaw ay hindi mo inugali ang manira, may mapipili ang Ama. Buhay ba ang Ama? Pag minura ka ng kapwa mo, at pagkatapos minura mo rin siya, ano na iba? Kaya ang mga nasa banal na espiritu, magpatotoong may naiba't naiiba sila. Sapagkat kung ang ginagawa ng kapwa nyo tao, ordinaryo at walang paghahari at di lingkod at walang naglilingkod at tagasunod na sinasabi kayo, pare-parehas kayo. Ano ang naiba? Sino maiiba? Sino mapipili ng Ama? Kaya, ano ang naiba? Sino ang naiba? Ano mapipili kung pare-parehas kayo? Ugali nyo'y ganap at masama. Pantay-pantay lamang kayong nagmumura. Walang totoong masasabi siya. Walang mapipili kahit ngunit kapag ikaw ay nasa katotohanan taglay mo't banal na espiritu, patunayan mo't katotohanan mo, tahimik na bibig ang maghari sa'yo. Nangusap man sila ng kung ano-ano, ikaw na may wag lumaban ng kung ano-ano. Kaya't wika ng Ama sa inyo, pagharian kayo ng totoo, upang mawawa at maunawaan nyo ang layunin niya dito sa mundo. Ang pagkakaisa at pagmamahalan, pagkakaunawaan at pagbibigayan, yaon ang nasa niya, maging ganap kayo sa liwanag na walang kamatayan. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magkulay, magtanto na tuwiran, Diyos Ama ay pakinggan. Hindi baling wala kang kakampi, kung ang Diyos Ama ay kakampi mo. Di mo man siya nakikita, sa puso mo'y damhin mong ganap siya. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magkulay, magtanto na tuwiran, Diyos Ama ay pakinggan. Dakila siyang walang kapantay, puspos siya ng kabanalan, matwid na aral niya'y binibigay, panahanin mo sa iyong kalooban. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Dahil buhay ang Diyos, tapat ang Diyos, paano ka nga ba naman na halimbawa, ikaw ay lingkod ng Ama? Gusto mo mang manahan sa tahanan mo, gusto mong manahimik, paano, sabi nga ng Ama, paano anak, ang mga nagtitiwala, naniniwala at siya'y tumatanggap na nagnanasang sa paniniwala at pananampalataya nila. Pakibasbas nyo nga po ang bahay ko, pakitingnan nyo nga po yung bakuran ko, mayroon po kasi ang nararamdaman, mayroon pong ganyan. Ikaw naman, sugod marino ka ba bilang tao? Hindi ka maaring tumungo basta-basta. Pakidalaw nga po ang may sakit na kapatid ko, ang akin pong ganito. Ano ba naman, yung mga ganyang bagay ba'y paggawa ng tao? Gawang tao ba't kagustuhan ng tao? Pagkatapos, pag ginawa mo ito at nakitang masaya ka, ay kasaya niya. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ganyan lamang ang buhay ng tao, magpakasaya kayo. Magpasalamat kayo kung pinagtitiwalaan kayo. Kung di rin kayo pinagtitiwalaan, magpasalamat pa rin kayo. Sapagkat ang Diyos ang tiwala sa inyo. Buhay ba ang Diyos? Kaya nga binuhay niya kayo dahil tiwala siya sa inyo. Pagharian kayo ng paniniwala sa Kanya at nang ang pagtitiwala nyo'y malubos sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya halimbawa, nagkasabay-sabay sila, hindi maaaring pagsabay-sabayin mo rin yan.
Ngunit kailangan mong pagbigyan, ano ang gagawin mo? Mayroon kang dapat unahin at mayroon kang dapat ipangalawa, mayroon kang dapat ipangatlo, at pagdating sa pang-apat may naging sagabal na. Hindi mo natupad ang sinabi mo, aba, sigurado iba na yan. Mga minamahal ko, yan ang mga naglilingkod sa Ama. Kaya nga, kung ikaw ba'y ordinaryo at damdaming tao, tutupad ka pa, susunod ka pa, kahirap ng dinaranas mo, wala ka naman bayan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nga, sinabi sa'yo, pakiano nyo nga po. Oh, hindi naman pwede. Ay, Diyos ko, tama ko. Kahit wala ka ng pagkain, matuwa ka lang sa ginawa mo. Kahit di ka pakainin, tiningnan lang yung ginawa mo. Di ka naman pasalamatan. Nasiyahan lang dahil nakilala ang Ama mong pinakikilala. Maligaya ka na, di ba? At yan ang pawang katotohanan. Yan ang nararamdaman ng mga totoo, tapat na lingkod niya. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung nararamdaman nyo yan, at pinadadama sa inyo yan, kaya naramdaman nyo yan, dahil totoo kayo sa Kanya. Ngunit kung hindi totoo, naku kapabas-bas-bas ka pa. Ano ba yan, ang napala mo naman, pinabasbasan mo. Gayon pala. Sabi nga, mabuti pa yung pari, kinikilala, mabuti pa yung madre, kinikilala. Pero hindi ka dapat magdamdam dyan. Dahil madre sila't pari, sabi nga, huwag mong sakupin ang di mo dapat sakupin at huwag mong pakialaman ang di mo dapat pakialaman. Huwag mo rin tingnan ang ginagawa ng kapwa mo. Kundi, kung ano ka, gawin mo ang sayo. Subalit, huwag ka nang mandamay ng kapwa mo. Na, para lamang ilabas mo ang mabuti ka, sasabihin mo masama si Pedro. Buhay bang Ama? Ganyan ang buhay dito sa mundo. Maipalabas mo lang na tama ang sayo. Magduduklay-duklay ka pa ng kapwa mo tao. Mali sila, tama ako. Mali sila, tama siya. Ay, hindi totoo. Ganyan ang mundong ito. Ganyan ang bibig ng tao. Ngunit ano nga ba ang talagang totoo? At sinong hahatol sa totoo? Di ba't ang salita ng Amang tamang-tama at totoong-totoo? At siyang tunay na hahatol kahit kanino. Pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Buhay ba ang Diyos? Naniniwala po ba kayong kahit nag-iisa kayo sa kwarto nyo, hindi kayo malulungkot? Po, hindi mo na kailangan yung marami kang kausap, marami kang kasama, maraming maniwala sa iyo at kumampi sa iyo. Naniniwala po ba kayo doon? Ako po mapapatotohanan ko. Kahit ako mag-isa sa bahay, kahit ako mag-isa sa kwarto, hindi nalulungkot ang puso ko. Sapagkat may kanig ako na nararamdaman ko yung pag-aliw niya sa puso ko habang ako yung nag-iisa. Kaya hindi pala nag-iisa ka. Hindi ka pala nag-iisa. Kundi lahat pala ng tao may kasama talaga. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? At yan ang pawang katotohanan. Huwag mong isiping nag-iisa ka. Kaya kapag nag-iisip ka ng masama, wala naman kang nakakita. Meron ang kasama mo na di mo nakikita. Kaya pag masama ang loob mo, nag-iisa ka, kala mo walang nakakita sa'yo at walang nakakadama ng damdamin. Hindi, meron pa rin. Kaya pag tuwan-tuwa ka na nag-iisa ka at malinis ang hangarit layunin mo, kala mo, ang plano mo, nag-iisa ka. Hindi, kasama mo ang Diyos na nagpaplano sa maganda mong plano. Dahil siyang nagpapahayag at nagbibigay ng mabubuti mong plano sa buhay. Buhay ba ang Diyos? At yan ang pawang katotohanan, mga minamahal. Kapag ikay nasa matwid na at pawang totoo, huwag niyong ugaliin ang ilabas niyo lang ang sarili niyo kahit magpahama kayo ng kahit na sino. Sa totoo lang, kahit na kayo ay ano pang sabihin ng kapwa niyo, huwag lang ang Diyos. Masaya na kayo. Yan ang pawang katotohanan.
Kaya magsaya kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya ikaw, magsaya ka. Ano? Tumawa ka nga. Tumawa ka. Ayan, magsalita ka nga. Magsalita ka nga. Ikaw nakasama niya nung unang araw. Ano tingin mo sa kanya? Iniyaw ka nga pala. Nagpunta ka ba doon sa San Roque? O, di ba ikaw ang kasama niya na nag-aakay sa kanya? Ha? Hawak. Nasa likuran? Hindi. Merong nasa likuran? Pero nagpunta ka, no? Kamukha niya no? Bilang tao po ako ngayon. Kamukha niya Pero ang Diyos, alam niya. Alam niya, no? Yan. Kasi, ito po sasabihin ko ganito lang, yan Sino man ang kasama mo noon, sino man ang kasama mo ngayon, pag ang turo sa iyo'y magpasaya ka, masaya kayo pareha. Di ba? Pero pag ang kasama mo malulungkutin, tapos ikaw malulungkutin, patay na. Opo. Totoo yan. Kaya, pag halimbawa nakikipagkwentuhan ka, galit ka, huwag kang makikipagkwentuhan dun sa taong magagalitin din. Sigurado, galit parehas ang ituturo ninyo. Buhay ba ang Diyos? Naniniwala po ba kayo doon? Naniniwala po ba kayo doon? Halimbawa, naganap ka ng kakwentuhan dahil galit ka. Yung kakwentuhan mo, nakapagkwentuhan mo, magagalitin din. Ano ituturo sa'yo? Subalit, ikaw'y nagagalit at ang napagkwentuhan mo, pinakipagkwentuhan mo ay mabait. Ano ituturo sa'yo? May takot sa Diyos. Ano tuturo sa'yo? Ay, wag ganyan. Di ba? Pero kung masama ugali, sulsol, ay, dapat nga ganun gawin mo. Kaya kawawa ang tao sa mundong ito. Di ba? Kapag ang nagkwentuhan, magkakampi. Magkakampi. Ano gagawin doon sa kinukwento? Ibabagsak, di ba? Ngunit kapag ang nagkakukwentuhan ay hindi magkakampi at walang kinakampihan, may takot sa Diyos, ano sasabihin? Huwag ka naman ganyan, masama yan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ngunit tandaan ninyo, ang tao kasi natatakot sa kapwa-tao Yun ang totoo niyan. Natatakot sa kapwa-tao. Pag sinabi kong totoo na huwag ganyan, baka magalit sa akin Mas pinanigan pa yung kapwa-tao kaysa sa Diyos. Pero ang hindi alam, tandaan ninyo, kung naging daan ka ng hidwaan ng kapwa mo, ano kaya mangyayari sa'yo? Ganyan lang ang buhay, paalala lamang sapagkat ang lahat ng sinasabi ko ay hinugot sa Biblia. Hindi ito katang-isip at hindi ito hula-hula lamang. Tama ba, mahal na kapatid ko? Sapagkat mapalad ka na nakakaunawa ng lahat ng sinasambit na yaan. Sapagkat, bakit? Ba't lalabas pa sa inyo? Tuturuan kayo ng ikasisira ninyo. Bakit lalabas pa sa inyo kung tuturuan kayo ng ikasasama ninyo? Bakit lalabas pa sa inyo kung ituturo sa inyo yung makapagpapahamak sa inyo? Bakit lalabas pa sa inyo kung kayo'y papahamak at masisira kayo? Huwag na. Yan ba ang gawa ng Ama? Hindi. Ang gawa niya, nagpapabuti sa masama, nagtatanglaw sa nadidimlan, nagpapalakas ng mahina, nagpapabago ng isip na masama, at nagbibigay ng pag-asa sa patay ang pag-asa. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Isa lamang ang sasabihin kong pawang magaganap at pawang katotohanan kahit tao lang ang sarapan nyo. Kahit naman anong ginawa ng taong pagpapakabuti sa harapan ng kapwa-tao, kung ang Ama, kitang-kita niya, hindi siya totoong mabuti, siya pa rin ang hahatol sa takdang panahon. Buhay ba ang Diyos? Kaya, mas mainam na ang di bali nang di ka mabait sa pananaw ng kapwa mo. Totoo ka lang kahit kanino. Pagpalain kayo. Ang tumanggap sa iyo tumanggap, ang di ay huwag. Ang mahalaga, hindi ka tao mapagkunwari sa harapan ng kapwa mo. Pagpalain kayo
Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong may galak sa puso nyo, matigim ng ligaya, saya at liwanag, upang sa gayon maunawaan nyo ang lahat ng mabuting layunin ng Diyos Ama at Diyos Anak. Ang patnubay ng Espiritu Santo ay maghari sa inyong lahat. Pagpalain kayo. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Masaya kayo, no? Kumusta ka, anak? Anong pagbabago? Mayroon ba? Ha? So ngayon, dapat lang na may pagbabago dahil kung walang mababago, pauwi na kita. Ano? Ano po? O ikaw? May pagbabago ba? Upo po ako, no? Hindi po ako nangangatwiran at hindi ko ilalabas ang aking katwiran. Subalit, ito lamang po ang sasabihin ko sa inyo. Palagay nyo, ba't gugustuhin kong gawin ito? Palagay nyo po, kung bilang tao, bakit ko gugustuhin gawin ko ito? Sa kabila ng mga pinagdaraanan mo sa buhay, sa kabila ng mga ginagawa mo, ganyan pa rin ang sa tingin sa'yo ng hindi totoo, ba't gugustuhin mo pa ito? Bakit po? Ginagawa ko po ito hindi dahil sa inyo, kundi dahil sa Diyos. Tandaan po ninyo, sinusunod ko lamang siya, hindi sinusunod ko yung sarili ko, sapagkat kung ang sarili ko ang susundin ko, ayaw ko na. Ayaw ko na. Bilang tao, ayaw ko na. Subalit di ko maaaring sundin ang sarili ko dahil dito ako nakakita ng liwanag. Dito ko nakita kung paano ang Diyos ay buhay. At dito ko nadama ang malaking pagkakaiba sa unang pagkatao ko. Kaya anuman ang sabihin ng tao, narito pa rin ako. Dahil sa Diyos at kay Kristo ating Ama at Panginoon, hindi dahil sa inyo. Ngunit, alam ko ang mga ginagawa ninyo at ginagawa natin lahat na dahil sa Panginoon, tayo'y gagantihan niya rin alang-alang sa ating gagawin sa kapwa-tao. At yaon ang hinihiling kong matupad ko nawa habang nabubuhay ako. Yan po ang hiling ko sa Panginoon. Yan po ang ginagawa ko, ang sinusuko ko ang sarili ko araw at gabi man na nagpapagamit ako sa Espiritu niya. Sapagkat nasumpungan ko ang tunay na kayamanan, kagalakan at kapayapaan. Dito ako masaya, dito ako maligaya, dito ako nasisiyahan kapag ang kapwa ko nakikita ko may nakikinabang. Na sa dating buhay ang gusto kong pakinabang, pera lang. Buhay ba nga ma? At nawa, maramdaman din ninyo, maunawaan din ninyo, para masabi nyong, totoo pala ang Diyos. Nawa, makilala nyo siya, at madama nyo, bago mahuli ang lahat sa inyo. Di po ako banal, at di ako matwid na tao. Ngunit, hinihiling ko sa Diyos, huwag niyang baguhin ang isip kong ito, at huwag niya akong pabayaang matalo at manaig ang pagkatao ko at ang mga tuksong tumutukso sa akin, huwag nawang maagaw ako. Kundi ang gusto ko, ang mahigit pang magawa ko, kung anong nagawa ko sa unang araw, habang nabubuhay ako, magawa ko ng higit pa, sapagkat kulang pa pala ang buhay ko para gawin ko ang ganito para sa Kanya. Buhay ba nga ma? Kaya sa inyong lahat,
Di man pare-parehas tayo ng ginagampanan, di man tayo pare-parehas ng nagampanan, di man tayo pare-parehas ng gagawin, at di man po tayo pare-parehas ng kapalaran. Nawa, magkapare-parehas tayong makaparoon sa kaharian ng Diyos. Sa takdang panahon na tayo'y kunin niya at isukon at magbalik sa ating pinagmulang alabok na turingan. Pagarian kayo, may bukas pa. May bukas pa, mga minamahal ko. Mabait po kayo, no? May sarili po akong mission ngayon eh. Kaya, mabait po kayo, no? Sa totoo lang, bakit mo nga ba pag-uukulan pa ng pansin yan, ng tunyan, samantalang sa bahay di ka mawawala ng gagawin? Makipag-usap ka lang sa mga apo mo, kulang pa ang oras mo. Wala ka nang nailuluto kahit pritong tinapa. Ni hindi ka na nakapaglalaba kahit isang basahan. Dahil gusto mo maglingkod ka sa Ama. Dahil masaya ka sa paglilingkod mo, tandaan po ninyo, kapag nadaman nyo ang nararamdaman ko, masasabi nyo, kasarap pala